Praise is the breakthrough. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kahapon po ay nasabi ko na may binigay na mensahe ang Panginoon, and I would like it to share it to you. Hallelujah. We are interceding for the people. We are interceding especially for the frontliners. But hallelujah, kagabi po ay nagkaroon ng impression, kahapon po, amen, hallelujah, that we are also frontliners. Kaya ang title ko po ngayong gabi, I am a spiritual frontliner. Amen? Hallelujah. Tayo po ay mga frontliners din. Amen? Hallelujah. Fighting COVID-19 in the spiritual realm. Ito po yung subtitle nung akin. Ang akin na mga statement, never underestimate the power of prayer. Amen? Hallelujah. To God be the glory. Kaya pinaawit ko po ang praise is the breakthrough doon dahil nandun din na hallelujah, we wanna be a Levite dancing on the battle. Amen? Hallelujah. Sasayaw tayo, aawit tayo, kaya kumanta tayo, at tayo ay nasa front line. Amen? We are frontliners in the spiritual realm. Sabihin mo sa katabi mo, frontliner din tayo. Amen? Hallelujah. Parang may gagawin muna tayo. Amen? Taas nyo yung dalawang kamay ninyo. Ganto. Alam nyo na ang itong thumb, amen, sa una, alam natin, ito yung mga malapit sa atin. Sabihin mo yung malapit sa akin. Pag-pray natin yung malapit sa atin, amen. Ito naman nagtuturo, yung index, amen. Ito yung mga nagtuturo, pag-pray natin yung mga teachers, hallelujah, mga pastors, hallelujah. Lahat na nagpapakain sa atin, nagpapalakas sa atin spiritual, amen. Yung middle finger natin, ito yung pinakamataas, so they are the governing authorities. Pag-pray din natin ang mga authorities, hallelujah. Ito naman, sa mga nagki-keyboard, alam po, ito po yung pinakamahina. So, pag-pray din natin yung mga mahihina. These are for the weak, yung mga poor, amen, amen. Yung mga balo, amen. Yung mga abandonado, amen. Mga walang bahay, ayun. And then ito, yung maliit, ito yung panalangin natin sa sarili, yung self, amen. Ngayon, dagdagan ko kayo ng 5 pa, amen, hallelujah. Ito naman, ano naman na gagawin natin dito? So ito yung prayer natin. Hallelujah, mga pagpe-pray. Ito naman, ano gagamitin natin prayer? Una, praise. Ginawa natin kanina. Praise. Sabihin mo, praise. Amen? Pangalawa, thanksgiving. Magpapasalamat. Amen? Hallelujah. Yung middle naman, magi-intercede o intercession. Mamamagitan tayo sa mga tao, sa mga bayan. Amen? And then yung ring finger, amen? Ito, magpo-confess tayo, confession din. Kailangan din natin humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. And then yung pinky, ito naman mga petition, mga kahilingan naman po natin. So mga kapatid, hallelujah, bonus lamang po ito as a guideline ng ating papananalangin ngayong gabi. Hallelujah, ibinigay ko po sa inyo. But for now, hallelujah, right now, we open our Bible sa Romans 12:1-2. Hallelujah. Ito po ay alam nyo na at narinig nyo na po ito at ilang paulit-ulit naman po itong naririnig. Pero ngayong gabi, hallelujah, samahan tayo ng Panginoon. Amen? Truly, amazing po ang salita ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, God's word is so amazing. There's new every morning. Hallelujah. Great is thy faithfulness, O Lord. Truly, masasabi natin. So we read from the verse, amen? Hallelujah. Romans 12:1-2. Pero magpo-focus ako sa 2. Amen? I beseech you, therefore, sabi sa King James Version, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is reasonable service. And verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, and you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. At alam ko, Panginoon, pinagpala mo nito sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, alam natin na meron po tayong situation ngayon. Okay? Meron po tayong COVID-19. Amen? At until now, wala pa pong vaccine, wala pa talagang lunas na naririto. Hallelujah. As ministers of God or spiritual frontliner, hallelujah. Ano po ang dapat natin gawin? Do not conform to the pattern of this world. Paano yon? Makinig po kayo. Hallelujah. Do not conform to the pattern of this world. Kailangan maging iba tayo. Amen. Hindi dapat katulad ng mga naririnig natin. Hallelujah. At nakikita natin sa balita araw-araw. Paano yon? Ito po ang mga ilan. Hallelujah. Get away from the issue. Amen. Get away from the issue. Kasi po marami po masyadong issue ngayon lumalabas. Anong sabi? Kasi po, whether the virus is made, kasi yung virus daw ginawa, amen, or it is made for a bigger agenda or motive, amen.
or it is a business para kumita daw soon, ilalabas daw yung gamot, no? Or it is a biological weapon, third world war na daw, and then etc. etc. Amen. Hallelujah. Ano ibig ko sabihin doon? Kailangan natin yon, information ganun, pero wag na po tayo doon. Get away from that issue. May mga authority po para doon. Hallelujah. Ikaw, spiritual frontliner ka. Amen. Ang pakakialaman natin, yung pamamagitan at pananalangin natin sa Diyos. Ito man, totoo man o ito hindi, lumayo po tayo sa mga issue na ito. Amen? Hallelujah. Ang i-focus natin kung anong ibinigay sa atin ng Panginoon, maging spiritual frontliner tayo sa labanan ng spiritual. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kasi po, kung ito po ang magiging agenda natin, magiging focus natin at hindi tayo lalayo sa mga issue na to, nagpo-produce lamang po ito ng galit, anger, no? Hate, ayan, English na lang. Anger, hate, rage, and confusion. Halos synonymous, amen? Pero nagkakaroon tayo ng galit, amen? Hallelujah. Nag-iisip tayo ng masama, hindi nakakatulong, amen? And then nagkakaroon ng kaguluhan sa isip natin, mayroong confusion, amen? Kaya, ang payo ko sa inyo, lumayo tayo sa mga isyong ito. Amen? Do not conform to the pattern of this world. So now, amen, sabihin mo sa katabi mo, now, amen? Hallelujah. Ano ang dapat natin gawin, Pastor Tito? Okay? Gawin natin ganito. Face the reality. Tanggapin natin, hallelujah, na merong COVID-19. There is COVID-19. Amen? Hindi po tayo pwedeng lumayo sa reality tulad sabi nga ng preaching ni Pastor Archie. Hindi tayo pwedeng umalis sa reality. At sabi rin ni Pastor Randy kanina, hallelujah, we are not of this world. Amen? Hallelujah. Pero nasa mundo pa rin tayo. Doon ang citizenship natin sa heaven, pero still, amen? Hallelujah, nandito pa tayo sa mundo. Kaya, hallelujah, kailangan din natin mag-ingat at maging natural. We should be biblical to be practical, face the reality, may COVID-19. Amen? Then, period. Amen? Anong gawin natin? Protect ourselves. Protektahan natin yung sarili natin. Okay? Hallelujah. Yung faith natin produces wisdom. Amen? Kaya susunod tayo, magmamaskara tayo, hand sanitizer, alcohol, ayan, papalitan ng damit, maliligo, maglilinis ng bahay. And then, itong mga dapat natin gawin. Amen? Ano pa? Obey authorities. Lockdown tayo, i-resto casa. Amen? Stay at home, so we stay at home. Amen? And then, ano pa? Ito pa, para to deal yung sinabi kong problema kanina, dito po ang emphasis ko. Instead of riding on their agenda or business, amen, kaysa po sumakay po tayo sa mga agenda ng mga news na ito o sumakay doon sa agenda whether it is business, amen, ang gawin natin ito, let's do the agenda of God and let's do the business of God. Amen? Unang ano gawin natin, let's do the agenda of God. Hayan natin yung agenda nila. And number 2, let's do the business of God. Hallelujah! Iwan natin yung mga business nila. Ang trabaho natin, we do the business of God. Amen? As a spiritual frontliner. Amen? Hallelujah! Kaya sabing gano'n ay, do not conform to the pattern of this world. Naalala ko, amen, isang preaching ito, dun po sa kinalakhan kong church sa May Tarlac, hallelujah, may isang general nag-address ng isang gagraduate na mga kasundaluhan. Amen? At tinanong siya during his speech ay ano daw ang ma-share niya para manalo sa isang digmaan. Amen? Ito ang tinanong sa kanya. So sinagot niya ito, hallelujah. Amen? The mind is the starting point. Amen? Ang yung isipan po ang umpisa ng labanan. Amen? Your mind, my mind, our mind is the starting point of the warfare. Amen? Dito po sa isip ang labanan. Ito po ang pintuan ng labanan. Amen? Hallelujah. Whether it is natural or spiritual. Dito po. Amen? So pag malakas po ang ating isipan, malakas po tayo. Amen? Hallelujah. Pero pag nasira po ang ating kaisipan, talo na po tayo. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, patatagin natin ang ating kaisipan. Amen? Hallelujah. So paanong pamamaraan? Ayan. But first, we know na tayo ay kailangan may pananampalataya sa Diyos. Yun ang importante. Pero ngayon, turuan ko kayo, hallelujah, na daling ko kayo ng isang military strategy. Amen? Hallelujah. Of course, ang tuntungan natin dito, una, salvation through Jesus Christ and then our faith. Amen? Hallelujah. So, ano gawin natin ngayon? Hallelujah.
Sa isipan nga ang labanan, ibig sabihin ay declare war on your enemy. Amen? Magdeklara ka ng gera sa kaaway natin. Amen? Wag mo yan, hallelujah. Kaya yung kay Bishop, kapiraso lang yung post niya, nakita ko yung sa bandang dulo pa, buti na lang, binasa ko talaga lahat. Sabi niya, nadugtungan tuloy, itong isinulat ko, that declare war on our enemies. Ano yung dinugtong ni Bishop? Amen, yung naidagdag. Amen, hallelujah. Wala ito doon sa isinulat ni Bishop, pero may isinulat si Bishop, naridingding niya, do not call your enemy your friend. Amen, hallelujah. Kaya sabing gano'n na declare war on your enemy. So ang kaaway natin, hallelujah, COVID-19. Amen? Hallelujah. Kaya hindi natin kalaban ang authority, hindi natin kalaban ang mga doctors, hindi natin kaaway yung mga ibinababang mga autodeklarasyon na yan. Amen? Ang kaaway natin, hallelujah, is the COVID-19 at ang nasa sa likod nito. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Kaya do not call your enemy your friend. Amen. Ganito sinagot ng general. Amen. Nung tinanong siya. Sinabi niya, number 1, know your enemy. Ito na nga yung sinabi ko. Kailangan alam mo kung sinong kalaban mo. Alam mo dapat sinong kaaway mo. Amen. Sa isang gera yan. Hallelujah. So ngayon, na-pinpoint na natin, hallelujah, COVID-19, ginagamit na sandata. Pero sino? Of course, ang kaaway, si Satan, ang gumagawa o nasa likod ni ito. Amen. Hallelujah. Know their territory or location. Kailangan sa gera, alam mo kung saan nagtatago o ano nasa ang lokasyon ng kaaway. Gayon din, amen? Gayon din, kailangan natin magkaroon ng wisdom in doing battle with COVID-19. Amen? So wag tayo pupunta sa mga matataong lugar, wag tayo pupunta sa mga infected zone. Ito yon, kasi ito yung location na kung saan naroon ang kaaway. Hallelujah. And then know their strategies. Paano ba to? So alam natin nung una through droplets, yung laway, yan, yon. Kaya may 1 meter away, ngayon ginawa ng 2 meters away, social distancing, amen. Dapat alam yung strategy kasi pagka natatransfer, lumilipat, hallelujah. And then ano pa? Hallelujah, no strategies. Ngayon ay sinasabing naging airborne na, so kailangan nating magmaskara. Kaya hindi tayo pwedeng paikot-ikot dyan na walang maskara. Know the strategy. Ito yung strategy ng kaaway. Amen? So makita natin sa paggalaw natin ngayon, hallelujah, ay makita at maunawa natin paano ang estratehiya ng kaaway. Amen? Hallelujah. And then, know their weapons. Siyempre, sa gera po, kailangan alamin ang sandata ng kaaway. Halimbawa, ang sandata ng kaaway ay mga RPG, okay? Yung mga bomba po, tapos ang gamitin lamang po natin na sandata natin, hallelujah, ay caliber 45, matatalo po tayo. Amen? Kaya ngayon, ano ang weapon na meron tayo? Hallelujah. Kaya nga una, isuot muna natin ang the full armor of God. Amen? Hallelujah. At papasok po tayo sa mga sandata. Hallelujah. Nabanggit ko po yung 5 kanina sa inyo. Amen? Hallelujah. Na parte po ng pananalangin. Hallelujah. At ano yon? Hallelujah. 5 lang po yung binigay ko. Praise, thanksgiving, intercession, confession, and petition. Amen? Pero alam niyo po mga kapatid, hallelujah, kaya po pinananatili na suot sa atin yung buong sandata o yung baluti ng Panginoon. Kasi po ang totoong labanan, pag tayo nagsimula ng panalangin. The real battle is when we pray. Hallelujah. Papasok tayo sa labanan. Kaya bago tayo pumasok sa labanan mga kapatid, amen, alam natin ang sandata ng kaaway, pero dapat, hallelujah, alam natin ang ipantatapat natin na sandata rin sa Kanya. Of course, we must to assure that we are born again. We have the salvation through faith, through Jesus Christ, of course. And then suot natin ang kalasag, ang baluti. Amen. And we go to prayer, to battle zone. Amen. Hallelujah. Ito po yun mga kapatid. Hallelujah. Na kailangan natin na, to God be the glory, na mapag-aralan. And then, hallelujah. Example lamang po ito. To God be the glory. Isa pang taktika is gamitin din natin, hallelujah, yung sandata nila na ginagamit kontra sa kanila. Paano yun, Pastor? Sandata nila, gagamitin natin laban sa kanila. Halimbawa, lihis lang ako ng konti sa COVID. Amen? Pero dahil ito bunga pa rin ng COVID-19, amen, hallelujah, ang tumataas po ang cases ng COVID-19, amen, tumataas ang death ng COVID-19, amen, hallelujah,
at tumataas, praise God, yung mga gumagaling, nakaka-recover sa COVID-19. Pero po, mas tumaas po yung mga nagti-TikTok. Sige po, pwede po kayong tumawa. Ayan. Bakit ako napunta sa TikTok? Amen. Halil, wala po akong against sa TikTok, pero sa totoo lang, mas tumaas po ang mga nag-TikTok, hallelujah, nung panahon na may COVID-19. So ano ito? Ay kesa nga naman maasar tayo, mainis tayo, amen, hallelujah, ito ay nagiging sandata ng kaaway. Why not? I-turn natin ito para gawin naman natin yung sandata nila, maging sandata rin naman natin laban sa kanila. I-counterfeit natin yung sandata na meron sila patungo din sa kanila. So to God be the glory. Ano pong ginawa natin? So to God be the glory, nag-launch po tayo. TikTok po yun, no? Kaya po ay nag-launch tayo ng isang challenge na Take Talk to Jesus. Okay, gamit din po mismo yung application na TikTok. Kaya Take Talk naman to Jesus. To God be the glory. Ito po ay isang pamamaraan to combat, amen, hallelujah, yung kaaway. Karlabanan din natin gamit yung kanilang ginagamit na mga sandata. Kaya para, hallelujah, amen, hallelujah. Kaya mga kapatid, salamat sa binubukas sa atin ng mga kaisipang ganito. And to God be the glory for that. And hallelujah. Pero take note of this. Never be afraid, amen, sabi ng general, to lose battle. Huwag po tayong matakot, amen, to lose battle. But make sure, sabi niya, hallelujah, hallelujah. But make sure win the war. Hallelujah. Mabigat po ito. Okay? Hallelujah. We may lose battles, but we will win the war because of Jesus Christ. Akala natin, amen, tumataas na yung bilang na namamatay, wala pang gamot. But the end of the day, hallelujah, we may lose some battles. But praise the Lord, hallelujah, the war is already been won 2,000 years ago. Hallelujah, doon sa cross ng Kalbaryo, especially sa 39 lashes, amen, na ipinalo o inihagupit kay Jesus Christ. Kasi po, medically and scientifically speaking, yung 39 lashes po na yung base po sa pag-aaral, hallelujah, yung uri po ng sakit, mga major diseases, 39 po sa mundo. Kaya hindi po nagkataon yun. Kaya sabi ng Isaiah 53, amen, by His stripes we are healed. Pinatunayan lamang po ng medicine, ng science, na tunay ang salita ng Panginoon. Dahil ang major diseases, sickness, 39 lang. To God be the glory for that. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, anumang karamdaman yan, hallelujah, meron ng kagalingan, hatid sa Panginoong Hesukristo, available for you and me 2,000 years ago kasama ang coronavirus. Amen? Hindi pa nag-i-exist ang coronavirus. Meron ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Amen? Hallelujah. Ako po ay magtatapos na sa isang praise na ito na nabasa ko sa men's group. Actually, bago sa men's group, nabasa ko na po ito. Hallelujah. Hindi nga lang po ako nag-respond kasi hindi na makakatulong yun. Pero nung nakita ko po sa group ng men's group, nakalagay kay Manny Pacquiao pala yun, ay hindi ko alam kung isinulat lang o in-address kay Manny Pacquiao. To God be the glory sa buhay ni Manny Pacquiao. Amen. Babasahin ko po sa inyo yung sinabi niya. Hallelujah. Pero yung kapiraso na lang. And then, hallelujah. Allow me to read. Amen. And then at the end of the babasahin ko yung last verse na anong kailangan natin gawin. Hallelujah. Bilang mga spiritual frontliner. Amen. Hallelujah. Allow me to read. Sabi po doon sa second part nung quotation, amen, sabing ganun ay ipangako mo sa sarili mo after ng lahat ng ito, ayan, pagkatapos ng lahat ng ito, you will build your relationship to God because that's the only thing that has value. Sa unang dinig po at sa unang basa ay talaga naman pong maganda. Amen. Hallelujah. Parang maganda at talaga naman parang ang ganda sa pakinggan. Pero dumating po sa akin na mas pagandahin pa natin. Amen. Mas pagandahin po natin. Hallelujah. Gawin po nating update version yung sinabi na yon. Para hindi lamang po yung autodichiarazione ang na-update. Amen. I-update din natin ito mga kapatid. So paano natin i-update yon? Hallelujah. Hallelujah. Allow me to read muna bago gawin yung updated version. Kasi po mag-reflect po muna tayo kasi sabing ganun po doon ay after ng lahat ng ito. So ibig sabihin pagkatapos pa.
Amen. Futuro pa. Amen. Future pa. Pero bigyan ko kayo ng sitwasyon dahil future pa yun eh. Doon pa lang daw ayusin ang relasyon sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Ito po yung dumating sa akin kahapon. Kasi kung paano, kung tamaan ka ng COVID-19 ngayon, hindi pa tapos. Di ba? Hindi pa naman talaga tapos. Wala pang lunas. Amen. Halimbawa, ito'y halimbawa lamang po, ginagamit ito para sa II. Amen. Halimbawa, mamatay po tayo ngayon. Amen. Sa kasagsagan ng COVID-19. Amen. Hallelujah. Hindi mo pa inabot na matapos ang crisis na naging epidemic at ngayon ay pandemic. Hallelujah. Naging pandemic na po ito, meaning worldwide. Wala ka ng opportunity na i-build pa ang relasyon mo to God. Kaya wag na po natin hintayin. Amen. Gusto ko lang kayong binigyan ng sitwasyon, makapag-realize po tayo, wag na nating hintayin, amen, na matapos pa ang sitwasyong ito para i-build, patatagin ang relasyon natin sa Panginoon at sa Diyos. Hallelujah. Ito yung updated version nung binasa ko po sa inyo ngayon. Amen. Gawin na po natin simula ngayon, amen, pakinggan niyo po ako, gawin na po natin simula ngayon, simula ngayon pa lamang na i-build nating maayos at matatag ang relasyon natin sa Panginoon. Okay? Huwag na po natin na hintayin matapos ang lahat ng ito. The right time is now. Sabi mo sa katabi mo, ang tamang panahon ay ngayon na. Amen? Hallelujah. Ang tamang panahon ay ngayon na, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, ito po ang salita ng Panginoon na gusto kong idali sa inyo. Ako po yung nangungusap sa inyo. Huwag po tayong madala. Marami pong fake news, maraming sort of encouragement, pero po may hidden message at hindi po tama. At isa po kami na mga spiritual frontliner, mga lingkod po ninyo, hallelujah, nadidepensahan po kayo para wag po kayong tamaan ng mga fake news, tamaan ng mga may hidden message o hindi talaga full message. Kaya po, sabi mo sa katabi mo, kasama ka rin doon sa spiritual frontliner na kailangan sinasala. Amen? Yung mga mensahe na tatanggapin natin. Hallelujah. Tulad po, hallelujah, para hindi po, amen, mawala o kaya mawala, ibig sabihin mawala ay hindi po maligaw, hallelujah, ang mga tao. Mga kapatid, sa pag-aaral ko po kahapon, nabuo po ito at magtatapos ako. Dahil sabing ganun doon ay hallelujah, ipangako mo sa sarili mo after ng lahat ng ito. Dito po, nagkaroon ako ng idea. After lang lahat ng ito. Amen? Hallelujah. Pero yun nga ay future pa. Kaya ito po yung nabuo po na phrases. Sundan niyo po ako. Amen? Ito po. Papalitan lang po natin. Amen? Yung matapos ito. Okay? Papalitan natin na gawin mo ito. Okay. Gawin natin ito. Gawin ng lahat ng tao ito. Matatapos ito. Amen? Anong ibig sabihin? Ulitin ko po. Gawin mo ito. Ayan. Gawin natin ito. Gawin ng lahat ng tao ito. Matatapos ito. Amen? Ito po ang dapat nating gawin, mga kapatid. Alam na alam niyo po ito. Pero kaya ko po, dito ko po tatapusin ito. Gawin mo ito. Amen? Gawin ko ito. Gawin ng lahat ng tao ito. Matatapos ito. Ito po ang dapat nating gawin. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpapakumbaba. Hallelujah. Mananalangin, hanapin ako, at nalikdan ang kanilang kasamaan. Ito po yung mga gagawin natin, 4 na bagay. Hallelujah. Tayo ay magpakumbaba, tayo ay manalangin, hanapin ang mukha, amen, ng Panginoon. Hallelujah. At talikdan ang mga kasamaan. Hallelujah. Ano sabi? Ano sabi ng Panginoon? At ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Amen. Sa English po ito, and I will heal your land. Ang lupa po natin, ang mundo po ngayon, ay under ng COVID. Pero ito po ang pangako, that the Lord our God will heal our land. Amen. Kung tayo ay magpapakumbaba sa Kanya, mananalangin sa Kanya, hallelujah, hanapin natin ang mukha niya at talikdan natin ang mga masasamang bagay, hallelujah, o yung mga makabundong bagay na patuloy nating isinasa pamuhay. Kaya mga kapatid, hallelujah,
Without further ado, amen, hallelujah, ibibigay ko na to kay Pastor Randy. Pero mga kapatid, this is the challenge. Gawin mo ito, gawin ko ito, gawin natin ito, matatapos ito. Palakpakan po natin ang Panginoon, and to God be the glory.